Dito sa amin sa Pampanga, kapag Holy Week, may mga nagpipinitensya, may mga nagbubuhat ng krus, maraming namamanata. Pero matanong ko lang kayo, alam nyo ba kung bakit nila ginagawa yan? Sasabihin ko sa inyo, pero bago yan magpapakilala po muna ako. Ako po si Leon, anak dati ng isang namamanata tuwing mahal na araw. Itong ibabahagi kong kwento sa inyo, ito yung huling taon na namanata ang tatay ko. May katandaan na rin kasi siya noong mga panahon na iyon. At may mga sakit na rin. Kaya naman kahit gusto niya pa, binawalan na siya ng nanay ko. Dati, bata pa lamang ako ay palagi niya akong sinasama. Ako ang nagbubuhos ng tubig sa kanya. Ako rin ang nagbibigay ng tubig sa kanya kapag nauuhaw siya. Basta ako lagi ang nakasunod sa kanya. Katulad niya, nakayapak din ako. Naglalakad sa katirikan ng araw. Binabantayan ng tatay ko. Nung una natatakot ako sa mga ganong gawain, pero sa lumipas na mga panahon habang nagkakaedad ako, hindi na. Nakasanayan ko na rin ang amoy ng dugo, ang tumatalsik na dugo, ang tunog ng mga bulyos, ang tinig ng mga pabasa, ang sakit na nararamdaman nila, at kung ano-ano pa. At habang tumatanda ko, doon na rin na ipaliwanag sa akin ng tatay ko kung bakit niya raw ginagawa yon. Nagsimula raw siya noon ay binata pa raw siya. Dati raw kasi, nagkasakit na malubha ang kanyang nanay. Tinaningan na nga raw ng doktor ang kanyang nanay noon. Hindi niya raw alam kung saan daw siya lalapit. Mabuti nga tinutulungan din naman daw siya ng mga kamag-anak nila. Hanggang sa lumapit na nga ang mahal na araw noon at doon daw unang pumasok sa kanya ang pamamanata. Sabi niya, gagawin niya raw taon-taon yun. Madagdagan lang daw sana ang buhay ng kanyang ina. Napakasakit daw noong una, napakahirap. Gusto na nga raw niyang sumuko. Pero tinatagan niya raw ang kanyang loob. Nagawa niyang matapos ang unang pinitensya niya. At alam niyo po ba? Mula po noon, unti-unting gumanda ang kalusugan ng kanyang nanay. At sa totoo po niyan, Sir Paul, namatay po ang lola. Naabutan ko pa. 80 plus years old po siya. At sa pagkakataon na yon, masasabing nasulit niya po ang buhay niya. Kaya mula noon, taon-taon talaga tuwing mahal na araw, hindi raw talaga lumiliban si tatay tuwing Biyernes Santo. Kahit mag-isa lang daw siya, kahit may kasama, kahit anong mangyari, ginagawa niya yon. Yun ang isa sa mga pwedeng dahilan ng mga namamanata. Pwedeng kahilingan. Yung iba naman daw humihiling ng magandang buhay, magandang kalusugan, o basta kahit na anong hiling. Pero ang iba naman dyan ay humihingi naman ng mga kapatawaran sa mga nagawa nilang kasalanan. Ang kwento sa akin ng tatay ko noon, yung iba raw ng mga nakakasama niya, mga kriminal, mga akyat bahay, mga mamamatay tao, mga rapist. Sila yung mga taong hindi nahuhuli ng batas, yung mga nakakatakas na lang. At sa pamamagitan daw ng pagpipinitensya nila, doon na lang daw sila nagbabawas ng kasalanan. Ngayon, sa susunod kayong makakapanood ng mga nagpipinitensya, suriin nyo sila. Alamin nyo kung sino ba sa kanila ang nagbabawas ng kasalanan sa humihiling lamang. Pero dito sa ibabahagi kong kwento, iba ang kanyang dahilan. Taong 1999, dito sa may Pampanga, hindi ko na lang sasabihin ng eksaktong lugar. Marami naman kasing nagsasagawa ng mga pinitensya sa iba't ibang lugar dito. Kagaya ng sabi ko, heto na ang huling pinitensya ng tatay ko. At sa wakas, sa mahigit 2 dekada niyang pagpipinitensya, ay matatapos sa rin yun sa araw na iyon. Maaga pa lang ay naghahanda na si tatay. Ang kanyang bulyos na pinagserbisyohan siya ng matagal na panahon, handa na rin. Ako handa na rin noon. Tubig inumin, tubig na inilalagay sa likod ni tatay para hindi mamuo ang dugo. Ang blade na ginagamit ko sa pagtusok kay tatay ay nakahanda na rin
Natutunan ko na nga rin sa panahon na iyon ang paghihiwa ng likod ni tatay. So heto na nga. Madaling araw pa lamang ay nagsimula na niyang himpasin ang kanyang likod. Pinamamaga niya pa ito. Matapos ang kalahating oras sa paghampas-hampas sa kanyang likuran, nagpunta na kami sa unang istasyon. Doon, sinimulan ko ng hiwaan ang kanyang likod. Ang likod ng tatay ko ay puro pantal na, puro hiwa-hiwa. At sa pagkakataon na yon, ang sabi ng tatay ko, hiwaan ko daw ng mas mahaba, mas malalalim. Dahil yun na ang huli. Sinunod ko ang lahat ng gusto ng tatay ko at nagsimula na kami sa paglalakad. Sa paglalakad namin, meron kaming nakasabay na isang nagpepenitensya rin. Mag-isa lang siya. Wala siyang kasama. Walang sumusunod sa kanya. Pero kakaiba ang tao na iyon. May katangkaran kasi ito. May 6 footer ata. Tapos yung bulyos niya. Sa kanya yata ang pinakamaraming bulyos na nakita ko sa tanang buhay ko ng pagsunod kay tatay. Ang kakapal pa ng bulyos niya. Miski yung taling pinagkakapitan niya. Alam niyo yung tali ng barko kapag nakadaong sa mga pera. Parang halos ganoon na ata kakapal. Nakakabigla nga kasi ang lakas niya pang hampasin ng likod niya. Talagang maririnig mo yung lagutok sa kanyang likuran. Yung paggalaw ng kanyang kalamnan. Tapos yung pagtalsik din ng mga dugo sa paligid. Grabe rin kasi ang dugo ng kanyang likuran. Pinakamadugo na yata sa lahat ng penitensyang nakita ko. Nakasabayan po namin siya kasi nauuna siya. Yung tatay ko naman walang pakialam. Pero ako, talagang napapatingin ako doon sa lalaking yon. Ilang istasyon ang pinagdaanan namin. Siguro magtatanghali na rin yon. Sa ikahuling istasyon, yung lalaking yon pati ang tatay ko, magkatabing nakadapa. Nagulat nga ako dahil bigla naman nagsalita ang tatay ko. Anong hiling mo? Noong una hindi pa nagsasalita ang lalaking nakadapa. Akala ko nga hindi ito tutugon. Pero nagulat ako na bigla naman siyang magsalita. Gusto kong maging tao. Dito pa ako mas lalong nagulat dahil noong inangat po ng lalaking yon ang mukha niya, ikakaiba, parang matanda. Hindi, parang halimaw. Ibang-iba ang itsura niya kumpara sa mga normal na tao kahit sa matatanda na. Nakita ko ring lumuluha siya. Yung kahit nakakatakot ang itsura niya, para bang nagsisisi siya sa mga nagawa niya. Yung para bang ayaw niya yung nangyayari sa kanya. Yung tatay ko naman ay hindi natinag. Pagkos na natiling nakadapa, nagdadasal lang siya. Bumubulong. Yung lalaki naman na matangkad, tumayo at bumangon. Hanggang sa maya-maya, nag-sign of the cross ito, lumuhod muli sa harapan ng poon. Lumingon kay tatay. Mauna na ako. Ang tatay ko naman ay tumango. Umalis lang po nang walang sabi-sabi ang lalaking yon. Tapos hindi ko na siya nakita pa dahil may mga sumunod pa pong dumapa at dumami na rin po yung mga nagpepenitensya. Kami naman ng tatay ko, matapos siyang gawin ang kanyang mga ginagawa ay umalis na rin. Nang makauwi kami sa bahay, tinulungan ko si tatay na maglinis ng mga dugo sa kanyang likuran. At habang ginagawa ko yun, doon ko na ibinato ang tanong ko sa kanya. Tay, ano po yung sinabi nung lalaking nakakasabay niyo kanina? Narinig mo pala. Opo tay. Suspecha ko anak, hindi normal na tao ang isang yon. Ayoko magbintang pero baka isa siyang aswang. Baka gusto niyang tanggalin ang pagkaaswang sa kanyang pagkatao kaya yun ang naisip niyang paraan, ang pagpipinitensya. Hindi ako nakatugon. Para bang naluloko ang dila ko. Alam ko naman ang mga aswang. Kalat na ang kwentong yan noon pa man, pero hindi ko akalain na totoo pala sila.
Kinilabutan ako sa sinabi ng tatay ko. Pero ganun pa man, nanahimik na lang ako noon. At tinapos na ang panata ng tatay ko. Kayo, may kilala pa ba kayong namamanata sa panahon na ito? O ikaw, namamanata ka rin ba? Anong dahilan mo?